Good morning po. Mapagpalang linggo sa bawat lahat. Na-miss ko po kayo. It's been a while. Medyo matagal po akong nawala, no? Pero marami po akong natutunan. At marami po akong ibabahagi sa inyo ngayon. Let me prepare first my... Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Inibitahan ko po ang lahat na ipikit ang inyong mga mata. Let's bow our head and feel the presence of the Lord. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, most gracious God, our perfect Father. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na muli, Panginoon, na ako po ay gagamitin nyo bilang inyong bibig na magbahagi ng iyong pag-ibig at katapatan at iyong salita sa simbahang ito. Panginoon, hindi po ako karapat-dapat, Panginoon, subalit maraming salamat, Panginoon, sa biyayang pinagkaloob ninyo, kalakasan na pinagkaloob ninyo, patuloy na paalala, Panginoon, na sa araw-araw ay kailangan po namin ang iyong bugtong na anak, aming Kristo sa aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na nawa po ang lahat ng nandirito at lahat pong nanonood sa live. Panginoon, na nawa po ibuksan ninyo ang kanilang mga isipan, hipuin ang kanilang puso, upang malaman po nila, Panginoon, ang iyong pag-ibig na tapat, ang iyong katapatan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ay dalangin ko sa pangalan ng iyong anak, aming Panginoon. Amen and amen. Amen. So, ngayong umaga po, ang pag-aaralan po natin ay the role of Scripture in knowing God's command. So ano ba yung role ng Scripture, ng Bible, para malaman natin, no, kung ano ang iniuutos sa atin ng Panginoon? Nais ko pong imagine nyo sa sarili nyo, ipikit nyo yung mga mata nyo. Just imagine that you are walking that kind of darkness. Wala kayong makita. You are in the middle of darkness na hindi nyo alam yung direksyon, hindi nyo alam kung saan kayo pupunta. Now, without a light, ay mahihirapan po tayo para malaman natin kung saan tayo pupunta. So, maaari nyo na pong idilat ang mga mata nyo, baka makatulog kayo. Okay. So, umpisahan ko po ito sa isang kwento. Habang ginagawa ko tong message na to, ay naalala ko po yung dinaanan ko nung elementary ako. Nakwento ko rin sa inyo na ako po ay active sa scouting movement. Sabi nga po kanina, actually hindi to aksidente kasi nagbe-breakfast kami ng misis ko kanina. Na-recall namin to. Kasi first honorable mention. Ako naman, outstanding Boy Scout. Tumatawa siya. Pero sabi niya, Boy Scout ka, pero hindi mo na-estimate yung sasaingin mo. Kalimutan ko, 3 na lang kami. Ang dami nung sinaing ko. So, nung elementary po ako, grade 6, meron po kaming gustong ma-achieve na highest rank sa scouting. Ang tawag po noon ay Troop 7A sa Naga Central School. So, doon po ako nag-elementary. Troop 7A. So, merong initiation na pinagagawa ang scoutmaster namin para makita kung worthy po kami doon sa position na yon, doon sa rank na yon. Siyempre, sa puso ko, na-in love po ako sa scouting, sa prinsipyo ng scouting. Kasi, parang bigyan ko rin kayo ng konting idea, hindi rin aksidente na dinala ako roon ng Panginoon dahil ang ibig sabihin ng scout sign na to is duty to God and duty to self and others. Familiar? That's the great command. Nandoon sa scouting. So, hindi aksidente na dinala ako doon ng Panginoon. Ano po? So, to make it short, ang initiation po, para maging Troop 7A ka, ay pumasok ka sa loob ng paaralan namin, sa loob ng Naga Central School, ng alas 12, 12 midnight. Sobrang dilim. Pag napasok mo po yun, naikot mo buong paaralan at nakalabas kang safe at humihinga pa, congratulations, Troop 7A ka na. Wow! So, ganun po. At hindi po madali, hindi lang basta iikot ka.
meron pong mga stages na dadaanan doon na kailangan na isulat ang initial mo sa bawat pinto. Dadaan ka sa building ng grade 3, grade 4, grade 5 at ilalagay mo yung initial para patunay na ikaw talaga ay pumunta doon. At ang final stage po noon ay yung nasiteya namin. May stage po yan kung saan ginaganap yung mga activities. Doon sa stage na yon, doon mo ilalagay yung initial. Body-body system kami, may kasama po ako noon. Hindi naman ako mag-isa. Pero, ang dala po namin noon, chalk at saka kandila. Yun lang ang dala namin. So, kandila, just imagine, hindi man lang flashlight. Kandila po yung pinadala sa amin. So, kwento ko po, naalala ko po, that was my birthday. August 8. So, yan. Na-birthday pa lang ako. So, naalala ko po, nung pagpasok ko, yung pagiging Troop 7A ko, yung initiation na yon, birthday ko po yon. So, pumasok po kami, kasama ko po yung kabady ko, mataas siya, matangkad siya. Actually, nagkita kami siguro last year na-recall niya ito. Na-recall niya ito, nagkwentuhan kami. So, habang iniikot po namin, nakakatakot. Just imagine, grade 6 pa lang ako noon. Tapos yung kaba ko, grabe, dahil sobrang dilim ng paaralan. Pero dahil po dun sa kandilang hawak ko, nababawasan yung takot ko. Dahil nakikita ko yung paligid, yung liwanag. So every time na pupunta kami sa istasyon na kung saan po binigyan kami ng command ng scoutmaster namin, kung saan namin ilalagay yung initial namin, ay nailagay po namin. But dun po sa isang stage na lalagyan namin ng initial namin, shop ang tawag namin doon, ang pintuan dalawa, pa ganon. Pero may kadena siya, nakalock po siya. I don't know kung scripted ito ng scoutmaster namin. Pero nung hinila po ng kasama ko yung pinto, hawak ko kandila, ako magsusulat ng initial, ay biglang bumukas. Ano kaya reaction? Natakot po kami at iniwan ako nung kasama ko. Iniwan po ako ng kasama ko pero wala akong magawa. Ang bilis niyang tumakbo. At ang final stage po ay kailangan makakuha kami ng 7 dahon ng mangga. 7 dahon ng mangga. Para yun po yung encircle namin doon sa stage. Pero wala po akong magawa dahil gusto ko maging Troop 7A, itinuloy ko po. Kumuha ako ng 7 dahon ng mangga, yung kasama ko, nag-overbakod siya, lumabas siya, umexit siya. Pagdating ko po doon sa stage ay kumakanta ako ng happy birthday. Happy birthday to me. Pampalis po ng takot. Kasi ako lang mag-isa, happy birthday to me. At nilalagay ko yung dahon na 7, paikot. 6 lang pala yun. Kulang ng isa, pero may isa nga. Sabi ko, 7. So nilagay ko po yung initial. At make it short po, ay natapos ko po yung initiation na yon. At paglabas ko po ng eskwelahan, yung dating dinaanan ko ay maraming nakapatong na mga obstacle, mga upuan na pinatong-patong. So sabi ko, scripted to. So tinanggal ko yung mga upuan at lumabas po ako. At natapos ko po yung initiation ng Troop 7A. Grabe po yung experience na yan. So, pero nakakatuwa lang na ito pala, kaya ko pala naranasan yun, ay gagamitin ko ngayong araw. Di ba? Na tayo din, in the same way, kapag tayo ay walang ilaw na lalakaran, medyo hindi natin alam kung saan tayo tutungo. Para po tayong, we are sailing at the heart of, the middle of the sea, ocean, wala kang kompas. Hindi mo alam kung saan ang north, south, west, east. So, hindi ka makakarating sa patutunguhan mo. At yan po yung pag-uusapan natin ngayon. The role of Scripture in knowing God's command. No? So, ang Scripture daw po, ano yung Scripture? Scripture is like a map that shows us the right path to follow so we can live according to God's commands. So, ito pong Scripture na to ay parang roadmap, parang kompas, na kung saan ay makikita natin saan tayo nagsimula, asan tayo ngayon, at saan tayo patungo. Amen? So kung wala po ito, I don't think so kung tayo ay nakikita-kita ngayon. Meron po akong ikikwento sa inyo, panimula, para simulan ko ang aking mensahe. Ito po'y parabola. Kwento po ito ng ating Panginoong Hesukristo. So dapat po ay makinig kayo kasi ito po hindi kwentong barbero. Kwento po ito mismo ng ating Panginoong Hesukristo. So hindi ko na po babasahin ito, pero ito po yung nalalaman sa kanyang parabola ng mayaman at si Lazarus. Siguro familiar na po kayo.
So, meron doon dalawang karakter. Ang mayaman, saka si Lazarus. Yung mayaman po ay sagana sa buhay. Kumakain siya ng masasarap, mararangya yung kanyang kasuktan, palagi siyang nakikipag-inuman sa kanyang mga kaibigan. Jamming-jamming ba? Di ba? So, yun yung kanyang ginagawa palagi. At meron din namang isang dukha, may sakit, puno ng galis, ang pangalan ay Lazarus. Araw-araw po ay dinadala siya sa pintuan ng mayaman, umaasang makakakain man lamang ng pagkain mula po sa pagkahulog sa mesa ng mayaman. Yun po si Lazarus. At araw-araw ay dinidilaan ang kanyang galis ng mga aso. Isang araw, namatay po si Lazarus. At kinuha po siya ng banal na espiritu at dinala sa sinapupunan ni Amang Abraham. At namatay din yung mayaman. At nung nakita nung mayaman, eto na po yung pagkatapos lang mamatay, may buhay pa pala. Kasi si Jesus po nagkikwento nito. Nung nakita ng mayaman, mula sa malayo, si Amang Abraham, nakasama si Lazarus, ang sinabi po ng mayaman, Amang Abraham, maaari ho bang utusan ninyo si Lazarus na isawsaw ang kanyang dulong daliri sa tubig upang ilagay sa aking mga labi sapagkat hirap na ako sa dinadaanan ko dito. Sobrang hirap na, sabi ng mayaman. Ay sabi ng Amang Abraham, anak, hindi maaari yun. Sapagkat alalahanin mo, nung ikay nabubuhay pa, ikay nagpakasasa sa iyong buhay. Samantalang si Lazarus ay naghirap. Pero ngayon ay inaaliw siya ng Panginoon. At maliban pa rito, sa gitna natin ay merong napakalalim na bangin na ang sino mang nariyan ay hindi pwedeng pumunta rito. At ang mga nandito naman ay hindi maaaring pumunta riyan. Ngayon, ang sabi ng mayaman, kung ganoon po Amang Abraham, maaari ho bang utusan niyo na lang si Lazarus na pabalikin sa mga mundo ng buhay upang magbigay ng babala, papuntahin sa tahanan ng aking ama dahil may mga kapatid pa ako. Nang sa ganoon po ay mabigyan sila ng babala at hindi nila danasin ang dinadanas ko ngayon. Sabi ni Amang Abraham, hindi maaari yon. Nasa kanila na ang mga sinulat ni Moises at ng ibang propeta. Kung hindi sila maniniwala sa mga ito, ay hindi rin sila maniniwala sa isang patay na muling nabuhay. Yan po ang kwento ng Panginoon. Ano ho ba itong sinasabi ni Amang Abraham na sinulat ni Moises at sinulat ng mga propeta? Hindi ho ba, ano ba yung mga sinulat ni Moises? Torah, no? Ginagamit ng mga Hudyo. No? Genesis, yung 5 libro, Leviticus, Numbers, yan, lahat. Tapos may mga sumunod pa na mga sinulat ng mga propeta. Na ibig sabihin, ito pala hindi pinagtuunan ng pansin ng mayaman. Kaya ngayon ay naghihirap siya sa Hades. At ngayon, ito ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa. Nabigyan po natin ng tuon ang nakasulat sa scripture na ito. Bible, di ba, na-share ko na sa inyo? Basic instructions before leaving earth. Ito po yung nagiging manual ng buhay ng bawat isa. Ito po yung magiging roadmap natin. Ito po yung magiging compass natin. Now, I have 3 key points po na ibinigay sa akin ng Panginoon upang ipaliwanag ang mensahe ngayon. At ano po yung tatlong yon? Ano po yung makikita natin dito? The way, next slide po. The truth, the life. Ito yung 3 roles ng scripture. Ang makita natin, yung daan, ang katotohanan, at ang buhay. Yan po yung ating pag-aaralan ngayon. The way. Sabi po sa Psalms, next slide please, the word is a lamp to my feet, a light for my path. Naalala ko dito yung may hawak akong kandila. No? So, takot na takot po ako noon. Hindi po ako matapang. Pero dahil sa liwanag na yon, sa ilaw na yon, ay naihibsan po yung takot ko. Amen? So, ganun din po in the same way, sabi sa Psalms, na ang liwanag daw po ang nagiging lampara natin sa ating mga dadaanan. At iyon po ay ang role ng Scripture. Nang dahil dito ay nagkakaroon tayo ng liwanag at nakikita po natin yung tamang daan. At nakikita po natin kung saan tayo nagmula. Di ho ba ay may mga tsurya na naririnig tayo nang sabi ang tao daw ay nagmula sa unggoy. Payag kayo?
lolo't lola nyo, ninuno po, ay galing sa unggoy. Tapos nagkaroon lang ng evolution, magaganda at magagwapo na yung tao. Yun po ay isang tsurya. Na dahil wala tayong reference at makita kung ano talaga yung totoong nangyari, gagawa tayo ng sariling tsurya natin na tayong lahat ay mga nagmula sa unggoy. At meron namang tsurya na sabi na ang tao daw, itong buhay na to ay nagmula sa Big Bang Theory. Nagmula sa isang malaking pagsabog. Pero, try to think of it. Kapag may naririnig po tayong malaking pagsabog, sa Davao, merong nagsabog. Di ba kung naalala nyo yung pagsabog doon sa park? Ano po pagkatapos ng pagsabog? Merong buhay? Maraming nasawi. Namatay. Chaos, kaguluhan. So, ibig sabihin po, wala pong nabubuong buhay sa malaking pagsabog. Sapagkat kung ganoon, sa malaking pagsabog, kung titingnan natin, wow, kayo po ngayon, nakikita nyo, pag umarap kayo sa salamin, meron kayong dalawang mata nakakakita, meron kayong tenga na nakakarinig, ilong na nakakahinga, bibig na nakakapagsalita, meron kayong mga kamay na nakakagawa, paa na nakakapaglakad. Yan ba yung produkto ng isang malaking pagsabog? Panglabas pa lang po yan. Kung titingnan nyo po, yung loob ng katawan natin, we have our respiratory system. We have our digestive system. We have our reproductive system. And we have our immune system na nagpapagaling kung tayo ay may sakit. Yan ba ay produkto ng isang malaking pagsabog? O merong isa na systematic, organized, alam ang lahat, more intellectual being, absolute one, na lumikha. Amen? At yan po yung kikilalanin natin. Sapagkat yung isang may likhang yon ay may pag-ibig sa bawat isa. Mahal po kayo, mahal ako, at mahal tayong lahat. At ayaw niya ni isa sa atin ang mapahamak. Amen? So yan po yung mensahe ng Panginoon ngayon, na dahil sa Scripture ay pinakikita sa atin, na tayo po ay nagmula sa pag-ibig ng Panginoon. Tayo ay kanyang nilikha at tayo ay kanyang hiningahan at nagkaroon ng buhay. Ang hininga ng Diyos ay nagbibigay ng buhay. At ang Scripture, ang Bible po, ay hininga ng Diyos na magbibigay din sa atin ng bagong buhay. Amen? So yan po yung yan po yung past natin, na kung saan tayo galing. Pero ang iba may nagtatanong, kung may Diyos, asan siya? Hindi ko nga naririnig Hindi ko nga nararamdaman Baka walang Diyos. Ang makakasagot po niyan ay ang Bible. Ang sabi po ng Bible, sa next slide please, sabi po ng Bible sa Isaiah 59 verse 2, tayo ay makasalanan, kaya tayo ay napahiwalay sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang sabi dito, but your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that we will not hear. So ito pala yung dahilan. Kung bakit hindi natin maramdaman ang Diyos. Kung bakit hindi natin literal na mapakinggan ang Diyos. Sapagkat tayo po ay napahiwalay sa presensya niya dahil sa ating kasalanan. Ang ating pong Diyos ay banal. Sabi nga ng mga anghel, holy, holy, holy. Diba? Now, wala po sa kanyang kumbaga katitingman lang na yung kapangyarihan ng kasalanan, kaya ngayon ay hindi po natin siya nararamdaman. And right now, yan po yung present situation natin, na tayo ay makasalanan. At etong katawan na kung saan po tayo ay nabubuhay pa, ito ay konektado doon sa unang Adan na nilikha ng Panginoon na namatay. At yan din yung ating present situation ngayon, na tayo ay makasalanan dahil sa katawang ito. Amen? So, ano yung future natin? Yung future po natin ay, sabi nga po ng Bible, for the wages of sin is death. Next slide po. For the wages of sin is death. So, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, yan po kung saan tayo patutungo. Lahat po ay mamamatay. At wala tayong nabalitaan na hindi namatay. No? Kung meron man sa Biblia na hindi namatay, ito ay nabuhay na kalugod-lugod. Meron po, pero ito ay nabuhay na kalugod-lugod at ito po ay ninais ng Panginoon. Pero tayong mga ordinaryong tao,
tayo ay lahat mamamatay sapagkat tayo ay nagkasala. Malaking problema pala. So ano yung dapat nating gawin? Ang dapat nating gawin ngayon ay alamin ang katotohanan, the truth. Ano ang dapat nating gawin? The truth. Sabi sa Joshua 1 verse 8, "Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful." So yan po yung sabi, no? So para makita natin yung katotohanan, kailangan magbabad tayo sa salita ng Diyos. Day and night, mag-meditate po tayo. Hindi lang po tayo mag-gain ng information. Ang libro pong ito is not a normal book. This is a supernatural book na kung saan po ito ay buhay. This is a living word na kung saan po ay talagang tuturuan tayo, no, na mabuhay dito sa mundo ng tama. Binigyan ko po siya ng acronym, yung truth. Okay. Next slide. Ano yung truth? T stands for think on God's way, day and night. So kailangan po ay day and night, ito yung maging guide natin, hindi yung sariling kalakasan natin, kundi yung dulong na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. R stands for reflect deeply and spiritually to shape your wisdom and actions. U, uphold it faithfully in all decisions. T, turn away from disobedience. And H, hold fast to God's promises. So isa-isahin po natin ito. So think on God's words day and night. Ano? So bakit? Sabi sa Jeremiah po, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Yan po yung katotohanan. Kung bakit kailangan natin magbabad? Sapagkat one of the most deceitful part of our body is our heart. Your heart, my heart. Nag-iiba-iba ang emosyon nito. Minsan okay ito, minsan galit ito, minsan malungkot ito, na naglilid sa atin sa kapahamakan, sa kahinaan. Ngunit ang librong ito ay hindi nagbabago. Hindi po ito nagbabago. Na kailangan po dito tayo umasa. Nakakalungkot po na talagang hindi tayo pa makakawala dahil tao pa tayo. Di ba? Kanina po, nag-pray ako kay Lord, Lord, I'm not worthy. Pero si Lord ang nagre-remind sa akin, sino ba ang hindi o ang worthy? Wala. Gagamitin ko lahat ng kahinaan ninyo upang madakila ang pangalan ko. Amen? So, maging conscious po tayo na kung saan araw-araw, wag po natin kalimutan na i-remind yung sarili natin na kailangan po, umpisan po natin yung araw natin sa salita ng Diyos. At tapusin po natin yung araw natin sa salita ng Diyos. Sapagkat hindi po natin nalalaman ang maaaring gawin ng kalaban gamit ang emosyon natin, gamit ang puso natin. Meron po akong ikikwento sa inyo, may isang believer, no, na galing sa malayo, for business trip, pagbalik niya, may sakit yung anak niya. No? At mahigit 1 linggo, hindi pumasok sa school. Kasi inahaasma siya, inihika siya. And something na dun sa isang believer na yun ay may naramdaman siyang kakaiba na medyo mabigat sa kanyang kalooban. No? Na walang masama, di ba? Walang masama na dalhin talaga sa doktor yung anak kasi may sakit nga. Pero prior that ay bago umalis yung ama ay dinala na siya sa doktor at nagtitake na ng antibiotic. And thinking of ano ba talaga yung cause, nanalangin tong ama sa Panginoon. Ano ba talaga yung nangyayari? Lord, bakit hindi ito na ayos-ayos? So, yun na nga yung dati na siguro may nagtitrigger dahil yung bahay nila ay medyo may sira na, inaanay, nabubukbok dahil binaha sila. No? And that's the reason kung bakit napag-isip-isip niya na baka ito at merong mensaheng ibinigay sa kanya ang Panginoon. Na
minsan, lahat ng nakikita nating magandang bagay, pwedeng, akala natin okay siya, no? Pero, it could cause fear. It could cause anxiety. Na ito yung nakita ng ama dun sa bata. Ito ba yung message mo? Lord, confirm it kung galing sa'yo to. Yun na nga, ang sinabi niya, ang pinakita niya. Hindi ho ba yung nag-uusap si Kristo saka si Pedro? Ang sinabi ni Pedro ay hindi maaaring mamatay ka. O Diyos, hindi kami papayag at hindi hayaan ng Diyos na mamatay ka. Anong sinabi ni Jesus? Away Satan. Pero hindi niya sinabi na si Pedro yung Satan, kundi yung idea. So in the same way, ganun din yung nangyari, yung idea na nagkakos ng fear and anxiety na. No? At dumating sa point na hindi na rin nakakalakad yung batang ito. Pero yung ama, since narinig niya yung mensahe ngayon, ang sabi niya, I will take full responsibility. Papasok itong batang ito ngayon. At nung pagpasok ng batang yon, bigla ba naman na parang naging normal na, gumaling, nakapaglakad, nakapag-school. At okay na. Pero nung nalaman nung ama lahat ng nangyari talaga kung bakit nagkaroon ng parang conversation na pumunta pala sila sa albularyo, pumunta pala sila sa ganito. Oh, tama si Lord. So, mga kapatid, dapat po ay ma-discern din natin yung mga bagay, na hindi lahat po na nakikita natin ay maganda. Pero we have to consider na kapag ang tao ay nasa Panginoon na at ginagamit na mightily, ay maaari pong sirain ito because we are not on physical war. This is a spiritual war, no? Spiritual ito. Ito'y laban ng Espiritu. That's the reason why kung bakit ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin at lumalaban para sa atin. Ang Diyos ang lumalaban para sa atin. Amen? Pero nirebuke po ng Panginoon yung taong yon, yung ama, sapagkat yung naging way niya rin ay hindi po naging maganda. Dahil yung naging reaction niya ay nagkaroon ng galit at nakapagtaas po siya ng boses. And nirebuke po siya ng Panginoon na yes, you are follower, believer, pero di ba, Holy Spirit, the fruit of the Holy Spirit, ano yun? Gentle, kind, self-control, ang haba. Di ba? Dapat yung self-control mo mahaba. So, praise the Lord po, no? Na kinokorek tayo ng scripture, ng ating, ang salita ng Panginoon. Amen? So, think, God's Word, day and night. Okay? Na kailangan po, dito tayo umasa, dahil ang emotion po ng tao ay pabago-bago. Kahit believer na tayo. And kapag nagkakamali tayo, i-accept po natin. At yung ama pong yon ay lumapit sa Panginoon, nag-repent at humingi ng tawad sa Panginoon. Amen? So tuloy po ako. R stands for reflect deeply and spiritually to shape your wisdom and actions. So, sabi ko nga, this is not just an information. Kailangan po meditate. Talagang kailangan po ay pagbulay-bulayan natin, spiritually tanungin natin, Lord, ano po yung mensahe ninyo sa akin? Ano po yung gusto nyong ipaabot sa akin? Tapat naman ang Panginoon kapag tayo tumatawag. Di ba? Jeremiah sabi, call to me and I will answer you. And I will tell you great and unsearchable things you do not know. Yung hindi kayang maisip ng isip mo, ipagkakaloob yun ng Diyos kapag tayo ay tumawag. Kailangan lamang po ay maging sensitive tayo sa salita ng Panginoon. Amen? So, reflect deeply and spiritually to shape our wisdom and actions. So, kailangan po ay mayroong transformation. Kailangan po ay, sabi nga niya, do not merely listen to the word and deceive yourself. Do what it says. Do what it says. Kasi, wala. Niloloko lang natin ang sarili natin kung walang nakikitang pagbabago. Anong klaseng pagbabago? Hindi ko sinasabi na hindi na kayo magkakamali, hindi na tayo magkakamali, hindi na tayo magkakasala. Pero ang isang taong nasa Panginoon na, tumanggap ng Espiritu, kapag nagkamali, nagkasala, umiiyak sa Panginoon, lumalapit sa Panginoon, humihingi ng tawad sa Panginoon, hindi na po siya comfortable sa kasalanang nagawa niya. At ang totoong hindi tumanggap sa Espiritu ay very comfortable sa kasalanan at tuwang-tuwa pa. I-check po natin yung sarili natin. Umiiyak ba tayo dahil nagkasala tayo, nagkamali tayo?
Kung ganoon po, tayo'y totoong mananampalataya ng ating Panginoon. Amen? U stands for uphold it faithfully in all decisions. So lahat ng decision po, isama natin ang salita ng Diyos. Ito ba yung sinasabi ng salita ng Diyos? Ito bang gagawin ko ay nakabase sa salita ng Diyos? Ito ba yung plano niya? O baka plano natin? Di ba? Nakalimutan ko kung anong verse yun. Pero eto yon kasi audio Bible po yung aking quiet time. Ang tao daw ay nagpapalabunutan. Yun po yung word ha. Ang tao ay nagpapabunutan, pero ang Diyos ang nagtatakda. So, God is in control. Ang tao parang hula-hula lang tayo. Pero si God, He is in control. Alam niya yung tama at karapat-dapat para sa atin. So, kailangan po natin na palaging umasa sa salita ng Diyos. Humingi tayo ng guidance sa Kanya. Ano man yung, lalo na major decision. Ito ba'y naaayon sa iyong kalooban, Panginoon? Ito ba'y madadakila ang pangalan mo? O ito ba'y ikapapahamak o makukompromise yung faith ko sa iyo? Amen? So, yan po ay huwag natin kakalimutan na palagi natin isama ang ating Panginoon sa ating mga decision. So, that is one rules of our scripture in knowing how to obey our God. And turn away from disobedience. Turn away from disobedience. Sabi nga ng Bible, fear the Lord and turn your back on evil. Na matakot po tayo. Matakot tayo, sabi nga yan, hindi doon sa kayang pumatay ng pisikal na katawan, kundi doon sa isang kayang pumatay ng kaluluwa na pagkatapos mamatay ay hulog tayo sa dagat-dagatang apoy. Doon tayo matakot. Ano? So, sabi sa Roma, next verse po, sabi sa Roma 3 verse 20, sabi dito, therefore, no one will be declared righteous in his sight by observing the law. Rather, through the law, we become conscious of sin. So, wala daw pala na maituturing na tama o karapat-dapat sa batas ng Diyos, doon sa mga binigay na batas. Kung hindi, ito ay ginamit pala ng Panginoon upang tayo ay maging conscious na tayo ay likas na makasalanan. E kung wala pong batas, paano natin malalaman? Sinabi, bawal mangalunya. Hindi natin malalaman ito kapag hindi sinabi ng Diyos. Bawal magnakaw. Hindi natin malalaman ito kung hindi sinabi ng Diyos. So, ibig sabihin, ginawa ng Panginoon ang kanyang mga batas, ang kanyang command, para tayo ipagkaingatan. At nang sa ganon ay malaman natin na tayo ay makasalanan, na tayo ay kailangan umiwas sa kasalanan at tayo ay sumunod sa lahat ng kanyang pinag-uutos. Hindi po masama yung pagsunod kasi yun yung gusto ng Panginoon. So balit, ito po ang pinaka-purpose niya talaga ay maging conscious tayo na tayo ay likas na makasalanan at meron tayong dapat gawin, no? Na actually hindi natin kayang gawin, ang Panginoon lamang ang makakagawa. Amen. So, 2 Timothy chapter 3 verse 16, sabi dito, all scripture, next slide po. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Okay. So, yan po yung role ng scripture na tayo po ay i-correct, i-rebuke, turuan. Dahil nga, habang tayo ay nabubuhay dito, marami po tayong magagawa na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos. Habang tayo nabubuhay. Kasi bakit? Pinagkalooban tayo ng Panginoon ng free will eh. Mahal tayo ng Diyos, hindi tayo robot. May emosyon tayo, meron tayong sariling pag-uunawa. No? Na dahil dito ay nagkakaroon tayo ng pagkakataon na mahulog sa kasalanan, sa temptation. Pero ito naman ay ginagamit ng Panginoon upang patunayan na totoo yung pananampalataya natin sa Kanya. So kung wala ito, paano natin mapapatunayan sa Diyos na totoo ang ating pananampalataya sa Kanya? No? So H, hold fast to God's promises. Panghawakan po natin ang pangako ng Diyos. Our God is unchanging God. Hindi po siya nagbabago. Naalala ko po yung naging quiet time ko last week ay yung Genesis chapter 28. Ito po ay yung first encounter ni Jacob sa Panginoon na nag-appear po si God
sa pamamagitan ng panaginip. No? So, sabi po ni Yahweh kay Jacob, nung pag-appear niya, ay hindi kita papabayaan. Pagkakaingat-ingatan kita hanggat hindi matupad ang aking pangako. Ang pangako ko kay Abraham, ang pangako ko kay Isaac. Our God is a covenant keeper. He is a promise keeper. Sa Josue, ang sabi dun sa Josue, ang Panginoon ang nagsasabi, nung sabi niya na meditate day and night, prior nun, anong sinabi niya? Sasamahan kita, iingatan kita. Habang ikaw ay nabubuhay, walang maaring makapagtalo sa iyo. That is our God. Pero sabihin natin, sinabi niya yon kay Jacob Sinabi niya yon kay Josue. Pero hindi ba sinabi rin sa atin ni Kristo? Anong sinabi niya bago siya umakyat sa langit? Nung sinabi niya, iniwan niya yung Great Commission, go and make disciple of all nations. Ang promise na kaakibat nun, surely I will be with you to the very end of age. Sasamahan ko kayo hanggang sa katapusan. Ganun po katapat ang Panginoon. At ako po bilang mananampalataya, ayun po yung pinangahawakan ko. Ang promise ng Panginoon na ang tanging dalangin ko ay huwag niya akong alisin sa kanyang presensya. Na minsan po ay nabubulag din ako, pero ang tanging dalangin ko, Lord, huwag niyong hayaan na mawala ako sa presensya niyo. At bakit patuloy akong nagsiserve kay Lord? Ang pinangawakan ko po yung sinabi ni Jesus, whoever serves me must follow me. Where I am, my servant also will be. My Father will honor the one who serves me. So sa lahat pong naglilingkod sa Panginoon, nandoon palagi ang presensya ng Panginoon. Kung nasaan siya, nandoon din kayo. Napakasarap na pakinggan po ang pangako ng Panginoon. Hold fast to God's promise. Maaari po natin itong panghawakan. Maaari po natin ilagay dito ang pag-asa natin. Amen? Wala pong ibang makapagbibigay sa atin ng pag-asa, ng peace, na katulad ng ibibigay sa atin ng ating Panginoon. So, sabi po rito sa Hebrew, chapter 4, verse 12, for the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. So buhay po ang salita ng Diyos. Buhay po ito na kung saan ay kayang pumatay ng kaluluwa, no? Mag-penetrate sa mga buto natin. So wala po siyang limit because our God is Spirit. So minsan, nagkakaroon tayo ng katanungan, nasaan ang Diyos, saan nagsimula? Hindi po natin makakahon ang karakter ng Panginoon dahil hindi po siya nasasakop ng time, space, and matters. Okay? Hindi siya nasasakop nito. Kaya kahit saan po ay nandoon ang presensya niya. Nasa atin po. At kaya niyang gawin ang gusto niyang gawin. At yan ang katotohanan. Kaya tayo po ay nararapat lamang na sumunod sa kalooban ng Panginoon because He is the Almighty God. He is eternal God. Walang katapusang Diyos ang ating Panginoon. And next po ay the life. The life. So sabi po sa John 17 verse 3, now this is eternal life, that they may know you, the only true God and Jesus Christ, whom you have sent. So ito pala yung eternal life, no? So makikita natin sa scripture, malalaman natin kung ano yung eternal life. Ang sinabi rito, this is eternal life, that they may know you, the only true God. Ang eternal life pala ay yung makilala natin ang totoong Diyos, ang buhay na Diyos. At ang ating Panginoong Jesucristo, na siyang kanyang sinugo. Amen? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ay makikilala natin ang ating Panginoong Jesucristo. So, sa ganung way, yun po yung kapamaraanan ng Diyos na ginawa niya para mag-reveal sa atin kung sino siya. Jesus Christ is the perfect representation of His divine being. Sabi nga ni Jesus, kung nakita nyo ang anak, nakita nyo ang ama. Kung napakinggan nyo ang anak, napakinggan nyo ang ama. Yan ang sinabi ni Jesus. No? So kailangan po ay kilalanin natin ang kanyang sinugo. Di ba merong isang, naalala ko, merong isang
parang na-confuse yung mga disciples, nagtanong, ano ba yung pinagagawa ng Diyos? At ang sinagot ni Jesus Christ, this is the work God requires, to believe in the one He has sent. Period. Yun lang yung pinagagawa ng Diyos sa tao. Ang maniwala po sa kanyang sinugo, sa kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo, ay makikilala natin kung sino ang Diyos amang sumugo sa Kanya. At kung ano po yung pangako ng Diyos, makikita rin po natin sa Kanya. He is the first fruit of those who have fallen asleep. Siya po yung unang nabuhay. At ang pangako ng Diyos sa atin, lahat ng naniniwala, nananampalataya ay muling mabubuhay. At ang unang fruit po nun, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? So, eto pala yung ito po pala yung pinagagawa sa atin ng Panginoon para makilala natin siya. At para tumanggap tayo ng buhay, eternal life, kilalanin natin siya. At para makilala po natin siya, kilalanin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Balikan ko yung kwento kanina sa parabola. Anong sabi ni Amang Abraham? Hindi sila maniniwala sa isang patay na muling nabuhay. Nasa kanila na ang sinulat ni Moises at ng ibang propeta. Si Jesus po ay isang patay na muling nabuhay. Hindi natin paniniwalaan si Hesukristo kung hindi po natin ito malalaman. Sapagkat lahat ng magandang balita patungkol sa ating Panginoong Hesukristo, lahat po ay nakatala dito. Lahat ay nakasulat dito. At marami pong nagtotoo nito. Ang kanyang apostles, kanyang disciples. Hindi mo ba kayo nagtataka? Bakit sila at all cost, hindi nila dininay yung faith nila kay Jesus? Lahat sila ay prinuklama, dineclare nila na ang ating Panginoong Hesukristo ang Diyos. Siya ang ating kaligtasan, siya ang ating buhay. He is the way, the truth, and the life. Amen? Si Peter namatay, crucify, pabaliktad. Kasi sabi niya, hindi ako worthy mamatay katulad ng kamatayan ng Panginoong Hesukristo. Si Bartolomeo, anong ginawa? Binalatan ng buhay. Si Philip, crucify, at habang naka-crucify siya, the last breath, nagpuproklama siya ng gospel patungkol sa magandang balita sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi nila binitawan yung pananampalataya. Amen? At ito po yung magpapalakas pananampalataya natin. Kung hindi po natin ito malalaman, hindi natin malalaman kung ano talaga yung magandang balita patungkol sa ating Panginoong Hesukristo. At hindi rin po natin malalaman kung ano yung masamang balita na tayo ay makasalanan at ang ating future ay kamatayan. At nang dahil po kay Kristo, sa ating Panginoong Hesukristo, tayo ay tatanggap ng buhay. At tayo ay magiging free. Sabi nga, the truth will set you free. At yung truth na yun, walang iba, ang Panginoong Hesukristo. Malaya saan? Sa penalty ng kasalanan, ang kamatayan. Na kung titingnan po natin, ang pinakamakasalanang lugar sa buong mundong ito, walang iba kundi yung krus na pinagpakuan ng ating Panginoong Hesukristo. Yun ang punong-puno ng kasalanan. Itinuring po ng Diyos Ama ang Panginoong Hesukristo na kasalanan para sa atin. Yun po yung nakasulat sa scripture na yun. Pero wala siyang kasalanan. Pero yun yung divine purpose niya, ang maging alay, to be the Lamb of God who will take away the sin of the world. At hindi po yun kinalimutan ng ating Panginoong Hesukristo. Na minsan ang iba nag-iisip, nung malapit na matapos ang hininga ng Diyos, sinabi ni God, sabi ni Jesus, Father, why have you forsaken me? At sinasabi, yan ba yung Diyos? Na sinasabi, pinabayaan ng Diyos? Ang katotohanan po ay ito. Itunuring ng Diyos Ama ang kanyang anak na kasalanan, kaya nagkaroon ng separation. Yung presensya niya sa kanyang anak. Pero hindi po tinatanggihan ng Panginoong Hesukristo yung divine purpose niya. Instead ay mas pinapalakas niya po, kung hindi natin ito babasahin ay mawawala tayo. Ipirinuklama lamang po ng Panginoong Hesukristo yung propesiya ni David sa Psalms 22. Sinabi niya doon, Father, why have you forsaken me? Yan po yung katotohanan upang tayo ay lubos na maniwala na walang conflict ang mga nakasulat dito. Instead, ito po ay buhay, ito po ay salita ng Diyos, ito ay kalooban ng Diyos na dapat po nating tanggapin. At wala pong iba makatutulong sa atin sa naging problema ng tao, kundi ang Diyos lamang. Ang sinabi ng Diyos, walang imposible sa Kanya.
Merong isang tao sa Bible nagtanong, paano ba makapasok sa kaharian ng Diyos? Sabi ni Jesus, sundin mo lahat ng kautusan. Eto. Ang sabi ng lalaki, lahat po yan, nasunod ko na. Kung ganoon, sabi ni Jesus, ibenta mo lahat ng ari-arian mo at ibigay sa lahat ng mahirap upang sa ganoon magkaroon ka ng yaman sa kaharian ng Diyos. At hindi iyon nagawa ng lalaking yan. Anong sabi ni Jesus? Mahirap talaga daw na makapasok sa kaharian ng Diyos ang isang mayaman. Mas mahirap pa sa isang kamelyo na makapasok sa butas ng sinulid. Na-confuse ngayon yung mga disciples. Sabi ng mga disciples, sino na lamang ang maliligtas? Pero sabi ni Jesus sa mga disciples niya, ito ay imposible sa tao. Pero sa Diyos, ito ay posible. At ito pong pinuproklama ko ngayon ay gawain ng Diyos. Na dinala niya ang kanyang bugtong na anak upang maging alay sa ating mga kasalanan. Bukas magkakasala tayo. Next month magkakasala tayo. Wala tayong kawala. Tayo'y magkakasala. Sa isip, salita, sa gawa. Dahil may emosyon tayo. Pero ito lamang po ang tanging gawain ng Diyos na dapat natanggapin natin. Na dapat yakapin natin. Ang ating Panginoong Hesukristo. Lahat tayo'y nagkanya-kanya. Para tayong mga nagsiwala ang tupa. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to his own way, but the Lord has laid on him the iniquities of us all. Lahat ng kasamaan natin, kahihiyan, kasalanan, ipinatong ng Panginoong Hesukristo sa kalbaryo ng krus, sa kanyang kamatayan. Henerasyon noon, ngayon at darating pa, lahat ng kasalanan na yon ay inako na ng ating Panginoong Hesukristo. At kailangan na lamang natin ay tanggapin. Amen? Tatapusin ko po ito sa isang revelation na balikan natin yung pinakaunang command ng Panginoon sa Garden of Eden. Ang sabi ng Panginoon, huwag niyong kakainin ang prutas ng bunga ng karunungan, kung hindi, tiyak na mamamatay kayo. Ito ngayon ang kalaban, si Satanas, hindi totoo yan. Ayaw lamang pakita sa inyo ng Panginoon dahil magiging Diyos kayo katulad niya. Wow, grabe yung temptation na yun. At dahil siguro yung desire ay gusto maging Diyos, kinain nila yung prutas na yun. At doon nagsimula ang kasalanan at ang kamatayan. Sa simula't simula pa ay malaking kasinungalingan na ang ginagawa ni Satanas. At ang ating Panginoon ay pawang katotohanan lamang lahat ng nire-reveal niya. He is the truth. At ngayon ay merong isang mensaheng Panginoon. Isang command lang po ang kailangan ng tao. Tanggapin ninyo ang aking bugtong na anak. At siya ang magbibigay sa inyo ng buhay. Magkaibang utos. Kamatayan, buhay. Na-fall tayo sa tree of knowledge. Napakabuti ng Panginoon at ginamit niya ang knowledge. At makikita natin yung divine knowledge na yun dito sa aklat ng buhay. Dito po sa scripture na to. Nang sa ganoon, kapag tayo'y tumanggap dito, may isang libro pa na kung saan itatala lahat ng pangalan na mananampalatayang tunay sa Kanya. The Book of Life. Siguraduhin po natin na yung pangalan natin ay nakatala na doon. At yun ay sa pamamagitan lamang sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa kalbaryo ng krus, sa kanyang kamatayan. Amen. At ngayon po, kung ito po ay inyong desire sa puso ninyo, narinig ninyo ang magandang balita, narinig ninyo yung masamang balita, at ang solusyon ay wala sa atin, kundi ang Panginoon ang gumawa, at nais ninyong tanggapin ito. Tanggapin ang ating Panginoong Hesukristo. Ano pong sabi niya? Anong sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Huwag po natin i-judge ang bawat isa. Huwag nating tingnan ang pagkakamali ng bawat isa. Instead, ipanalangin natin ang bawat isa. Hindi nawa magpahina ng pananampalataya natin. Kung may makikita tayong nauulog na believer, bagkus ay panalangin po natin sila. Sapagkat ito po ang kalooban ng Panginoon na tayo ay magpalakasan. At ito ang mensahe ng Panginoon ngayon, natanggapin po natin ang kanyang kalooban.
receive Jesus Christ in our lives. Manalangin po tayo. Hallelujah. Heavenly Father, most gracious God, You are our perfect Father. Panginoon, maraming salamat po sa mensaheng pinagkaloob ninyo sa amin. Na dahil po sa iniwan ninyong patotoo, sa banal na kasulatan, sa Scripture, Panginoon, ay ipinahayag niyo po kung sino kayo. At ngayon po ay nakilala namin, Panginoon, kung sino kayo at kung sino ang aming Panginoong Jesucristo. Ang nag-iisang Panginoong Jesucristo na hindi niya tinakasan ang kanyang divine purpose. Namatay siya sa krus upang magsilbing aming mga kakasalanan, upang pagbayaran ang penalty. Nang sa ganoon po ay kami tumanggap ng buhay. Marami po, Panginoon, gagamit sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Dalangin ko na nawa ang bawat isa ay hindi malito. May magsasabi na kami din naman ay naniniwala sa Panginoong Jesucristo. Nasa libro din namin ng Kristo. Nasa libro din namin si Jesus. Pinanganak din siya ni Maria. Pero ang Jesus sa kanila ay tinakasan ng kamatayan. Meron naman nagsabing, nasa amin si Jesus, naniniwala kami. Ngunit sa tao lang. Panginoon, tulungan niyo po kami na magpakilala po at makilala po namin ang totoong Jesus na pinadala ninyo, sinugo ninyo upang gawin ang gawain ninyo. Ang gawain ni Kristo. Ang iligtas, ang bawat isa, ang iyong nilikha, lahat ng iyong iniibig sa tiyak na kamatayan dahil sa kasalanan, dahil sa pangloloko ng kalaban, sa pangloloko ni Satanas. At ngayon po, Panginoon, dalangin po namin na ipaunawa ninyo sa amin ang magandang balitang ito. Na wala nang iba, kahit anghel man ang bumaba, o kung sino man ang magdadala ng ibang gospel na patungkol sa Panginoong Jesucristo, sumpainawa siya. Manatili po na tapat ang iyong salita at hindi mababago ang isinulat nyo sa Scripture, ang sinulat nyo sa Biblia. Ito po'y hindi na mababago hanggang sa pagdating ninyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-unawang pinagkaloob ninyo sa bawat isa na ipinakilala nyo ang totoo ninyong bugtong na anak, aming Panginoong Jesucristo, na siyang naging alay sa aming mga kasalanan. Tinatanggap po namin ito. Panginoong Jesucristo, maraming salamat po sa inyong ginawa. Maraming salamat po sa inyong pag-ibig, sa inyong katapatan, at inialay niyo po ang inyong buhay upang ako'y malinis. Kami ay malinis sa pamamagitan ng iyong mahalagang dugo. Panginoong Jesucristo, dalangin po namin na samahan niyo po kami sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Ayon sa iyong pangako ay ipagkakaloob ninyo ang inyong espiritu. At itong espiritong ito ang magsasama sa amin at tatanggap ng bagong buhay, the new glorified body. Ito yung tatanggap. Ang pangalawang Adan na nagmula po sa inyo sa pamamagitan ng aming pananampalataya. Maraming salamat po at kami naniniwala na pagkatapos nitong katawang nabubulok, ay bibigyan nyo kami ng katawang hindi nabubulok. From mortal to immortality, perishable to imperishable, at wala ng kapangyarihan ng kamatayan pa dahil sa espiritong pinagkaloob ninyo sa amin. At ito ay dahil sa pananampalataya namin sa inyo. Kung ito po ang desire ng iyong puso, tinatanggap ko, Ama, ang iyong kalooban. Tinatanggap ko ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo. Ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang pigilan ang sarili ko na hindi ako magkasala. Tinatalikuran ko po ang aking kasalanan. Hindi na po ako natutuwa. Hindi na po ako nagagalak sa aking kasalanan. Panginoon, tulungan niyo ako na baguhin ang aking puso. Nanawa po ang Panginoong Jesucristo ang ipasok niya dito. At simula sa araw na to, I confess with my mouth that Jesus is my Lord, and I believe in my heart that God raised Him from the dead. At simula sa araw na to, ikaw na, Panginoon, ang maghari sa akin. In Jesus' mighty name, Amen. Amen.